Congressman, may nabanggit ka kanina na si Congressman Guardiola ang namimili ng mga engineer. Tama ba yun? Siya ay nag-allocate ng budget. Dahil nagpadala sa akin ng listahan ng mga farm-to-market roads. Imbes na DA ang kausap para sa mga farm-to-market roads, siya ang Siya kausap. ang kausap. Pero tama ba yun? O mali yun? Ay, mali talaga dahil Construction Workers Solidarity Party list siya, hindi naman siya Department of Agriculture. Tama. So talagang may depekto doon sa ganung ginagawa niya, no? At Kasi kahit- marami na rin nagsabi niyan eh. At kahit ngayon, wala namang transparency tungkol sa paano ipinamamahagi ang 32 billion peso farm-to-market road budget na ito. Basta kung ano yung nakukuha mo, dapat masaya ka na dyan. Pero kaya nga parang may iba na unhappy sa pagka-question ko sa budget allocation process na to. Kasi sa Congress, basta bibigyan ka ng farm-to-market road, dapat manahimik ka na. Tungkol sa Ganun na allocation yung- ng ganun na yung farm-to-market rules road. ngayon. Meron ka na sa'yo. Pero gusto ko malaman, magkano sa kanya? At bakit yan ang ibinigay sa kanya at ito ang nabigay sa bawat isa? Anong meron kay Congressman Guardiola? Bakit parang sinasabi ng iba na madami namang mga contractors din na mga congressman, pero bakit siya yung talagang nakafocus ka? Siya yung pinakamalaki ngayon. Dahil ang ICI nagsabi sa akin, number 1 si Zaldico, number 2 si Garjola, number 3 si Diskaya. Si Kong Zaldi hindi na congressman. Kaya yung pinakamalaking natitira sa kongreso ngayon ay si Garjola. At siya din ay kababayan ko. At kinausap ko mismo tungkol sa mga proyekto sa aking distrito dahil meron siyang mga proyekto sa dalawang bayan sa aking distrito. Isa doon, pinakiusap niya sa akin na ipapayag ang LGU na gawing asfalto over concrete treated base instead of straight concreting ng road. Dahil ang sinabi sa akin nga ng aking district engineer, mas mabilis ang trabaho pag-asphalt kaysa concrete. Pero mabuti din kung ang ibang mga congressman at ibang mga contractors ay isasama din natin kung maaari po. Pero baka one at a time. Pero may isa rin akong nabanggit. Dahil yung pinakamalaking contractor actually sa aking distrito over the years. Si Kong Garjola kasi recently dumami ang kontrata niya sa aking distrito. Pero over time, yung pinakamalaki ay isang kumpanya, ang pangalan GCI. At meron din isa siyang company, Bicol Gold Rock, owned by the Ebasco family from Camarines Sur. Kaya ko ito nabanggit, kung paari kong linawin ito. Ang isa sa mga kasamahan ko sa Kongreso, sinabi ko, lahat ng mga congressman at party list ay pwedeng mag-submit ng project na isasama ng DPWH sa NEP. At ayon sa listahan ni Yumaong Yusek Cabral, may 150 million ang Bicol Saro Party List sa 2025 NEP na napunta sa dalawang road projects sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. At nung sinabi ko, ang Bicol Saro Party List ay may proyekto. At ang representative ng Bicol Saro Party List ay si Terry Redon. Eh sinabi ni Kong Redon, sinungaling ako. Oo, dahil wala daw siya sa hindi kongreso daw siya noon. congressman noon, eh. Oo. Kaya dinevert niya yung usapan. Hindi niya kinonfirm, ano? Pero ang sinabi ko, number 1, ang Bicol Saro Party List, which Congressman Redon represents in Congress now, ay may insertion. Kasi hindi naman yan insertion ng nominee eh. Insertion yun ng party list. Pangalawa, the point I'm making is, yung dalawang insertion, yung buong insertion ng Bicol Saro ay napunta sa isang contractor, si Bicol Gold Rock, na siya din ang pinakamalaking contractor. Kung hindi po ako nagkakamali, humigit 40 billion pesos ang contracts nito sa Camsur. Mga 6 billion sa unang distrito ng Batangas. Isang contractor. At maaaring tignan kung may kaugnayan ang Ibasco family companies sa mga principals ng Bicol Saro Party List. At just earlier actually, I saw si Congressman Nelson Legacion ng Camsur ay nagbigay ng speech tungkol sa Maharlika Highway going to Bicol. Yes. And mukhang maraming mga taga Bicol na nag-like ng kanyang speech. What do you say about Maharlika Highway, sir? Maharlika Highway para sukaan. During the time of the Butas-butas yan? Butas-butas. Kaya nga, Parang mukha niya yan. Senator ano. Sige, pag umuwi ako ng Bicol, mas gusto ko na mag-airplane kaysa mag-land trip. Kasi kawawa talaga sa sakyan mo. Promise. Oh, bakit Marami ang nagsasabi niyan. Kahit yung mga company na may mga mga tour company, ayaw nila kumuha ng mga client na papuntang Bicol. Totoo yan. Kasi sobra, ang lala talaga. Unlike before, ngayon nga, sira-sira na. Parang sa tingin ko, hindi siya nami-maintain eh. Wala na nga yung mga dating mga bypass roads na ginagawa, natigil yung iba. Eh, yung maintenance medyo parang sa tingin ko, hindi nagagawa rin eh. Ano, sasabihin nga ni Sir Jack eh. Pag bumabiyahe daw sila dyan, Ito. pag bumabiyahe daw sila dyan, nagkakaintindihan na sila eh. Kasi, Actually, bumiyahe ako last year, March, bago mahuli si Duterte.
Siyempre, lumayas ako sa bahay. Makahulihin nila ako eh. Siyempre, makadadaya na ako. Kok lang. Nang bumiyahe ako last March, dumaan ako ng, actually, hindi lang Bicol eh. Quezon. Mas malala yung Quezon. Akala ko, nung nasa Bicol ako, nung nakalagay na, welcome, nung Bicolan ka. Akala ko wala lang lugak. Times 2. Mas malala ang lugak sa Kamsur. Actually, the road... Kamsur to Kamnorte, hanggang Alquay. Kalahati ng Alquay. Lugak, kalahati. Pero, wag ka. Papasok ko lang sa Sorsogon. Ang ganda. Promise. Ang ganda ng... Kala mo na ano kayo, Makati. Sino ba? Patag. Sino ba taga Sino ba Sorsogon? taga Sorsogon? Siyempre, si Senator Ay. Chris Escudero. Sino ano doon, So Mayor? saan pinaka-lubak-lubak ang Maharlika? Sa ano, kung Bicol lang Kamsur. Eto, Hanggang- eto kong. Ayun. Kasi kauwi ko Hanggang- lang last 2 months ago. That starts from Quezon, Camarines Sur, Camarines Norte. So, yun yung Maharlika na Maharlika Highway, napakahaba niyan. Ang Maharlika Highway, is mula yan dyan sa Quezon hanggang papuntang Camarines Sur na yan. Na napakalala talaga na nagkaka-traffic kasi minsan ano lang kumbaga isang lane lang yun na nadaanan kasi ginagawa nakatiwangwang yung iba. Alam niyo, magandang case study ito Walang official explanation bakit ang Maharlika ay isang highway pero iba-ibang klase ang kalidad ng Maharlika Highway pag Yes. iba-ibang mga probinsya. Yes. At iba-iba din ang mga kontraktor. Bakit sa Sorsogon, Albay at Quezon, iba yung contractor kaysa sa Maharlika sa Ayun. Kamsur. Ayun. Kaya humihingi ako ng tulong sa lahat ng inyong mga viewers na taga Ayun. Kamsur. Bakit puro Bicol Gold Rock o GCI ang nananalong contractor sa mga DPWH projects sa Kamsur? Yun po sana ang maimbestigahan natin. Kasi magtataka ka kung kasi bakit sa Albay maganda? Bakit doon sa Sorsogon maganda yung kalsada? Kasi iba yung contractor. Yun. Kaya ang tanong, bakit itong contractor na ito ang nananalo ng halos lahat ng mga ganitong klaseng mga proyekto sa Kamsur? Kung sablay naman yung ginagawa nila doon sa Maharlika, di ba? Bakit sila pa rin yung nananalo? Tama yun. Kung... Baka sir, alam niyo bakit? Mahirap magsalita nang wala tayo Ako na magkahaki. Ako na magsabi. Korupsyon. Palakasan. Sino yun? Pangalanan Ano, mo. baka mawala ako eh. Papaglanan ako mawala. Ay naman, baka korupsyon. Marami nang galit sa'yo. Kaya diba? Basta So, sa akin, dyan sa ano na yan, Maharlika Highway na yan, basta Bicol, Gold Rock na yung Gold Rock nakakakuha. na. Oo. At itong Gold Rock na ito ay connected sa Bicol Saro Party List, tama ba? Nagkataon, lahat ng mga insertion niya napunta kay Gold Rock. And yung may-ari ng Gold Rock, I see. Ang bidding dapat competitive eh. Dapat, oo. Bakit parehong contractor yung nananalo sa mga proyektong ito? Alam mo, Baka sila lang nagbibid. pag may oras tayo ngayong 2026, buksan lang natin lahat ng mga data ng mga bidding ng DPWH. Pwede. Kasi patunay na hindi competitive ang bidding pag halimbawa 100 million yung budget, tapos yung mga bidder tatlo, 99, 98, 97, bakit walang nagbid ng 90 o 85? ang naririnig natin dyan kung ginagawa pa lang daw yung bidding, may nanalo na eh. Parang ganun yung naririnig natin. I don't know kasi ikaw nasa loob ng Kongreso. Ganun po ba talaga yung nangyayari? Yun nga po yung alegasyon. Pero kung tunay na may collusion at lutuan ng mga bidding, hindi lang dapat 10 kontraktor ang makulong. Dapat lahat ng mga nananalong mga kontraktor, pati yung mga losing kontraktor na kakonsyaba nila sa lutuan ng bidding, ay makasuhan. Pero Tama. napakahirap naman ito para sa ating gobyerno dahil wala na magbibid sa mga government contracts. So it's really a big problem. But that's why I'm just calling out let's just say it, hypocrisy in the ongoing investigations. Kasi kung tunay nating gustong linis ang sistemang ito, hindi dapat tayo mamili lang Yes. ng iilan na mga distrito o mga kontraktor. Tsaka kanina may nasabi ka na overspending, no? Parang hindi na ma-manage ata ng maayos yung pondo ng gobyerno. Kasi kung makikita po natin, base sa nagdaang allocation, ang may pinakamalaking budget ata, if I'm not mistaken, is Congressman Sandro Marcos and pangalawa ata is si Congressman then Speaker Romualdez, which is 15 billion and 14 billion kay na kung ikukumpara natin doon sa ibang distrito, mas malalaki yung pangangailangan nila. Mas malalaki yung pangangailangan nila sa kanilang distrito compare sa district ni Congressman Sandro Marcos and Romualdez. So, parang sa akin, parang ang nangyayari may favoritism or dahil kapag-anak ka ng Pangulo. Kasi, kung pagbabasehan natin yung figure, yung numbers, ganun po talaga eh. Yun talagang realidad na nangyari. So, what can you say about it? Parang Actually, yung doon may mali na eh. isang dahilan na gusto kong hayaan ng DPWH mag-comment sa in-upload kong mga Cabral files. Dahil yun nga yung nagsistick out sa listahan ni Yumaong Yusek Cabral, yung budget per district at sino ang nakakuha ng pinakamalaking budget. At ito actually ay verifiable based on publicly available data. Yes. At it's a bit funny na such basic information like magkano ang alokasyon ng isang distrito hindi pa na-ikumpirma ng DPWH. Baka may dahilan Yun. na ayaw nilang ikumpirma. Yes. Pero
sana ang media naman sa susunod na pagkakataon na interviewin ang DPWH ay magtanong, totoo ba na ito ang alokasyon? Dahil kung maganda naman ang mga projects, hindi natin dapat ikahiya na malaki ang nadala natin sa ating distrito. Dapat ipagmalaki pa nga natin, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala